Dapat kung akong tanungin mo, dapat si Chairman George mag-resign na. Wala siyang ginawa kung hindi ginulo niya ang buong Pilipinas. Ang violation ng COMELEC, ganito. Pinadaan niya yung election resort sa hindi diretso sa transparency servers, kundi pinadaan sa isang intermediary server. Bawal din yan. Labag sa batas yan. Hindi lang labag sa batas, violation pa yan sa anti-cybercrime law. So, yun ang sinasabi ko. Pag patunayan namin na naniwala ang Supreme Court sa aming mga allegations, mabigat ito na mga kalokohan na ginawa ng COMELEC. This is a ground for disbarment. Ang ginamit niya doon sa makina na hindi approved, version 3.5, illegal yon yung ginawa niya. Yan ang basis ng aking petisyon. Kapanayan po natin ang petitioner po o naghain ng petisyon sa Korte Suprema kahapon at tumakbo din bilang kongresista dyan po sa Bohol. Ang kanya pong petisyon ay ipadisbar itong si COMELEC Chair George Garcia. Makakapanayan natin si Attorney Jordan Pizaras, Attorney Maadjong Gabii, Admar Vilando. Kasama po si MJ Mondihar. Mayong gabi, sir. Mayong gabi nito, si MJ and Mark. Opo, ano po ang punto kung bakit nais nyo pong ipadisbar ito pong si Chairman Garcia? Actually, ang final namin is petition for certiorari and mandamus. Yung prayer for disbarment, depende lang yon sa ebidensya na mag-gather ng Supreme Court, na-appreciate ng Supreme Court. Dalawang legal points, no, o tatlong legal points ang basis sa ating petition for certiorari. Ito yon, no? Yung sa ating automated election, kailangan yung ilalagay sa makina na software or tinatawag na source code must be certified by a certified international corporation. Ang ginawa ng COMELEC, pina-certify niya sa April 30 yung version 3.4. Pero ang ginamit niya doon sa makina is version 3.5. Pina-certify niya yon, wala nang presence ng publiko. So hindi mo na alam ngayon, hindi na na-testing kung ano yung laman ng version 3.5. Kasi pina-certify niya May 11 or the day before the election. So wala nang time yung mga tao na makatesting. Ngayon, nandoon yung instruction sa makina sa how to count the ballots, how to read the ballots, how to print the ballots, how to transmit the ballots, yung results ng bawat presinto. Ngayon, na-testing yon noong April 30, yung transmission. It was transmitted to the 7 transparency servers. Pero yung testing for 3.5, wala na. Kasi the day before the election na. Ngayon, number 2, ang violation ng COMELEC, ganito. Pinadaan niya yung election resort sa hindi diretso sa transparency servers, kundi pinadaan sa isang intermediary server. Bawal din yan. Labag sa batas yan. Hindi lang labag sa batas, violation pa yan sa anti-cybercrime law. So, yun ang sinasabi ko. Pag patunayan namin na naniwala ang Supreme Court sa aming mga allegations, mabigat ito na mga kalokohan na ginawa ng COMELEC. This is a ground for disbarment. Yun ang punto ko. Ngayon, doon sa mandamus, dahil na-proclaim na yung nanalo, ang ipapagawa namin sa COMELEC is to reconvene the Board of Election Inspectors and to count manually, which is based on Section 31 of Republic Act 9369. Nasa batas yan yung pwedeng mag-counting ng ballot. Kasi sa tatlong categories ng isang IT audit, number 1, software, number 2, transmission, number 3, database, bagsak lahat ang COMELEC. So walang data na pwedeng no good data can be generated doon sa election system. So yun ang sinasabi ko na yan ang final namin sa COMELEC.
sa Supreme Court kahapon. Ngayon, background nito ganito. Ang background is, after the filing of the COC, pumunta ako, nag-courtesy call ako kay Chairman George. Sabi ko, Chairman, I'm a newcomer sa politika. I want to serve. I want the all election laws to be followed. Ang sagot niya, o ilan ang registered voters sa inyo? Sabi ko, mga 300,000 po. Kailangan mo ng 300 million dyan. Sabi niya sa akin. Nahulog ako sa upuan ko. Opo. Hello? Opo, sige, go ahead po, sir. O nahulog ako, wala. Masabi anong klase kung COMELEC chairman ito? Nagpaparinig ba siya? Wala na akong masabi na Opo. maganda. So, siper na lang yung bibig ko. Wala na akong, hindi na ako nagsalita hanggang nagpaalam. Attorney, hindi nyo po ba tinanong siya o nilinaw kung para saan yung 300 million? Kasi, halimbawa, pag sinasabi naman talaga ng ibang mga politiko na kung gusto mong tumakbo sa pagka-presidente, kung gusto mong tumakbo sa pagka-senador, kailangan mo ng daan-daang milyong piso, wala akong ganyang pera. Nalinaw ba or meron ba siyang sagot or nasubukan nyo bang tanong para saan yung 300 million? Kung kayo lang naman dalawa ang nag-uusap during that time ba? May witness. May witness sa kwento namin. Pagkatapos, alam mo, pag chairman ka ng COMELEC, alam mo dapat na ang batas, mayroong batas na nagsasabi, pag ikaw ay kandidato na may political party, hanggang 3 pesos ka lang per registered voter. Pag ikaw naman ay tumakbo na walang partido, 3 pesos. Or 5 pesos pala, 5 pesos. 3 pesos pag may party, pag walang party, 5 pesos. Chairman ka eh. Buti kung taga-kanto boy ka lang na hindi mo alam yung batas. Chairman ka, you're supposed to implement all election laws in the Philippines. So wala na akong nasabi, nasyak ako eh. Ngayon ganito. Po. Nalaman ko ang election, nung nalaman ko sa after the election na pumunta si chairman sa Bohol, February 17 and 18. Hindi niya sinabi doon sa taga-COMELEC sa Bohol na nandun siya. Hindi natin alam kung sinong kausap niya. Dala-dala niya yung mga IT people. And then, nung April 23, pinablish doon sa ABS-CBN Channel 2 na news nila sa website nila na nagsalita si Chairman George na meron daw i-disqualify na whole slate sa Aklan at sa Bohol. Akala ko nung nabasa ko na meron talaga investigation o meron bang nag-complain. It turns out, pagkatapos ng eleksyon, pinacheck ko sa law department, wala pala. Wala palang ganon. Bakit niya sinabi yun? Anong ibig sabihin nun? Di ba? Meron ba siyang pinaparinggan? Opo. Ngayon, late March, nag-file kasi nalaman ko rin na yung trabaho nila hindi nila ginagawa. Halimbawa, yung i-transfer yung mga election supervisors, i-reshuffle. Yung election supervisor sa Bohol, 15 years na siya nakaupo doon. So request ko kaya ang abogado ko, request na kay Chairman George na ilipat. Ayaw ni Chairman. Dahil dapat daw may deadline, January 30. Sabi ko, hindi ba trabaho niyo yan? Kung natutulog kayo, kasalanan ko ba yan? Gawin mo yung trabaho nyo. So hindi niya ginawa yon. So I had to go to the Supreme Court. Ngayon yung Supreme Court, nag-issue sa kanya ng order, April 23, na sumagot siya. Hanggang ngayon, magtutumas na lang, wala pang sagot. Ngayon, to show na hindi totoo yung sagot niya na dapat January 30, nag-reshuffle na, isang bayan dun sa Bohol, 2 weeks before the election, pinalitan niya. Ngayon, ito pa ang pinakamabigat. Ang registered voters sa buong Pilipinas, 68 million. Ang inimprenta niya na balota, 73 million. Alam natin na 80% lang ang nakakaboto. So, ibig sabihin, kung 68 million ang botante mo, kung 20% ang hindi makakaboto, meron kang over
13 million sa 68 million ang hindi makakaboto. 13 million plus. Eh ang ginawa pa niya, nagprinta pa siya ng additional 5 million. Yun na yun yung dahilan kung bakit maraming instances sa umaga pa lang nagja-jam na yung mga computer. Bakit? Eh may laman na eh. Pinasukan na eh. Opo. Yan ang aming Pinas. Opo. Attorney, may gabi sir. Si MJ po ito. Sir, bukod po sa Opo, bukod po sa witness, meron ba kayong mga ibang ebidensya, sir, na magpapagdagdag sa bigat ng inyong pong petisyon laban kay Chairman Garcia? Halimbawa, mga audio or video recording ng inyong pong naging usapan? Meron ba kayong ganon na mga bala? Hindi kasi ground yon. Yung aking kwento, hindi yung ground sa aming petisyon. Background lang yon, pero hindi yung main ground. Ang main ground namin, yung batas, yung binayulate niya yung batas. Ang batas nagsasabi na kailangan transparent. Kailangan i-certify mo yung source code na gamitin. Hindi niya ginamit yung na-certified na. Number 2, ang batas nagsasabi na dapat walang intermediary server. Ginamitan niya ng intermediary server. That's why, nung night of the election, alas 9 na, wala pang lumalabas na resulta dun sa mga transparency server. Kasi sinasabi ito, automatic. Ibig sabihin, walang human intervention. Di ba? Illegal yung ginawa. Yung magkaroon ka ng, halimbawa, ikaw, mag-send ka ng text message sa kaibigan mo, somebody hacks it, in-intercept niya, that is illegal under the law. That is a cybercrime law. That is an anti-violation of the cybercrime law. Bawal yan. So yan ang ginawa niya. Yung transmittal galing sa machine, papunta sa transparency server, hinak niya using data center 3. Inamin niya lahat ng ebidensya namin galing sa bibig ni Chairman George. Opo, attorney, bilang alagad ng batas, ano pong masasabi niyo dito na sa ginawa po ng Commission on Elections, yung declare kay Congressman Abante bilang nanalo po sa 6th District at dineklara po nila yung candidacy ng nanalo na na-proclaim na itong si Joey Uy na void yung kanyang COC. Pagkatapos ng lahat, nanalo na, kasama yung pangalan sa balota, na-proclaim na, sa dulo, ay hindi pala makakaupo. Pasensya na, hindi ko na pag-aralan yan eh. Hindi naman ako pwedeng magsabi ng aking opinion kung hindi tayo nag-aaral. Itong kaso ko, pinag-aralan ko ito, 3 buwan eh. 5 linggo namin pinag-aralan ito bago namin final kahapon. So yun, masagot ko. Pero yung Congressman Abante, wala akong alam dyan. Yung sa nababasa lang. Hindi nga, kahapon lang ako nakaintindi na, nakarinig na akala ko natalo na siya. Pero wala naman akong masabi. Bakit? Ba't siya napanalo? So hindi ako makapagsabi ng intelligent opinion dyan. Opo, meron kasing mga nagsasabi. Meron nga ako nabasang comment ng isang retired general. Question niya, yung bang nangyari kay Abante at kay Uy ay isang mockery ng electoral process na nauugnay po sa mga reklamo, kaugnay po sa COMELEC under the leadership of Chairman George Garcia. Lalo pat kasama nyo, sir, doon sa petisyon sa Supreme Court, si Attorney Respicio na vocal sa mga proseso against, sa mga proseso ng Commission on Elections. Kasi si Attorney Respicio, siya yung aking witness doon sa regarding internet technology, yung IT. Tungkol sa software, siya yung resource person ko. So siya ang kasama ko. Kasi hindi naman ako IT expert. Katulad ni Chairman George, hindi rin IT expert, pero siya nagsalita ng salita. O mali naman yung sinasabi niya. Ang pinagtatakahan ko, bakit marami namang IT expert ng COMELEC, ba't hindi niya pinagsasabi? Siya naging pagsalita sa COMELEC. Siya mismo, ano bang alam niya sa IT? So ngayon, bohol-bohol ngayon yung sinasabi niya. Ngayon, sinabi niya, naalala mo siguro, sinabi niya, interview ni Ted Filon, sinabi niya, kasi Ted, bakit na-delay yan? Kasi nilinis pa namin yung data. Bakit?
Yung the fact na nilinis niya, ibig sabihin, tinamper niya yung results. He interfered in the dapat automatic transmission between the machine in the precinct to the 7 transparency servers. Hindi niya dapat ginalaw yon. Ngayon, ginalaw niya. Nagkaiba-iba na yung forma. Kasi ang ginamit na software doon sa transparency server is version 3.4. Ang ginamit niya doon sa makina na hindi approved, version 3.5. Illegal yon yung ginawa niya. Yan ang basis ng aking petisyon. Ang gagawa ng chairman. Opo, attorney, bago lang ulit. Kasi hindi naman tayo marunong sa IT, so kailangan susunod tayo sa batas. Kasi nandyan sa daya pag hindi ka susunod sa batas Opo, bago lang ulit si Partner Mar, attorney, gaano po kahalaga na magkaroon ng proteksyon yung ating right to suffrage batay po sa ating saligang batas? Alam mo, prinsipyo yun sa ating sa ating konstitusyon, sa ating pagka-estado, sa ating bayan na the Philippines is a republican state and all authority emanates from the people. How do we give authority to our officials? By way of the ballot. Kung halimbawa, hindi pala elected by the people yan, elected yan by the chairman lang, dapat hindi siya dapat isang minuto nakaupo doon. Kasi binigyan natin siya ng kapangyarihan because we believe we voted for him. Kung hindi natin binoto, wala siyang karapatan doon sa pag-upo niya sa isang posisyon. Yan ang importansya ng ating right of suffrage. Yung ating mga ninuno, nagpakamatay dyan, nagrevolusyon para na makaboto. Ngayon, binibenta ng ating chairman. Bakit siya nagsasabi? Anong ibig sabihin niya doon? Dapat tanungin niya siya. Dapat, chairman, ano ibig sabihin mo ng 300 million? Bakit ka nagbanggit ng amount na yan? Opo. Kung ikaw matino, sir, bakit ka magsasabi ng any amount? Di ba? Simple lang, hindi ka para makakuha ng kahulugan ng bakit ka nag-mention ng isang amount dapat pasundin mo yung batas. Dapat, ang sinabi niya, mag-ingat ka, huwag kang lumampas sa gastos Merong cap yan. Hanggang 5 pesos ka lang. Pag wala kang partido. Pag may partido ka, 3 pesos per registered voter. Ganyan ang chairman. Hindi magbanggit ng milyon-milyon. Ano ibig sabihin doon? Yan. Opo. Attorney. Opo, bilang panghuli na lang po, kung kayo po ang tatanungin, ano ba ang mas mainam na lang na sistema ng ating pagboto, lalo't after ng 3 taon, 2028, muli na naman po tayo maghahalal. Naisin nyo po ba full automation, hybrid, pinaghalong automation and manual, o balik tayo sa manual? Kayo po, attorney. Ang yung matitino, yung namumuno sa ating COMELEC. Dapat kung akong tanungin mo, dapat si Chairman George mag-resign na. Wala siyang ginawa kung hindi ginulo niya ang buong Pilipinas. Gumastos siya ng 18 billion ng pera ng Pilipino. Wala siyang mapakita. Puro gulo ang sinasabi niya. Pero kung sinabi niya, nagkagulo daw kasi nilinis pa muna nila ang mga server. Ano ibig sabihin ng ganun? Gumasto ka ng 18 billion, madumi yung server mo. Di ba? Unahin muna natin na maglagay tayo ng matitinong mga tao. Hindi katulad ni Chairman George na walang ginawang matino.